Catholic at narito po ang kanyang katanungan. Salamat po sa Diyos at nandito po ako ngayong gabi. Gusto ko lang pong malaman kung pwede po akong umattend muna bago po ako umanib sa inyo, Brother Eli Soriano. Ay, opo, umatin kayo na umatin. Kagaya nga, mag-uumpisa kami ng doktrina, Tagalog po yan, at saka Tagalog, Ilocano, Kapampangan, Bicol, at saka Bisaya. Naanyayahan ko kayong lahat na dumalo. Kung gusto mo, parang yung aking isa, meron akong tiyahin eh. Dumadalo siya, 30 taon eh. Hindi siya kaanib. 30 taon siya nakakadalo, paminsan-minsan. Tapos, nung malaman niya, kailangan pala siyang umanib. Nung siya ay magno-90 anyos na, salamat naman sa Diyos na anib. And bawa, buti lang kung aabot ka ng ganon. Kasi si Auntie Toyang ko, umabot siya ng mahigit 90 eh. Paano kung hindi ka umabot nun? Patay ka na. Lalabas, di ka na nga nakaanib. Pero kapatid na Luisa, pwede kang dumalo na hindi ka muna umaanib. Mas maganda nga yun eh. Masuri mo muna, malaman mo muna kung talaga bang ang tinuturo rito yung tamang aral. Suriin mo yung sinasabi naming nasa Biblia. Ang wag mo na lang susuriin yung lahat ng paninira sa amin, lalo na sa internet. Marami dyan, dinoktor na, mga video, dinodoktor. Pag hindi na nila madodoktor, hindi na ipapakita yung video, audio na lang, kuha ng audio, babalik ta rin, para mapaniwala lang yung tao na mapasama ako. Kaya yung mga naglalabasan sa internet, karamihan dyan, dinoktor nila eh. Oh? Kasi eto, mali ka ito. Ay, paano hindi mali? Dinoktor nyo. Inedit nyo. Baka pwede nga nyo dyan. Pati nga ang retrato ko, ine-edit eh. Nilalagyan ako ng mahabang buhok eh. Kaya hindi nakatakataka yan. Mga kapatid, magsuri kayo, aralan suriin nyo. Ako naman kasi nangangaral ako Biblia eh. Hindi paninira ang pangangaral ko. Nagbabasa akong talata, masagot ako sa tanong. Tanong lang naman niya, pwede ba daw siyang umatin kahit hindi mo na umanib? O sige, umatin ka na umatin dyan. Magsawa ka ng kaatin kung ayaw mong umanib. You are welcome, kapatid na Luisa. Makita mo kung paano lumingap sa kapwa-tao ang aming mga kapatid. Para kang, you feel at home there. Pag nandyan, wala kang problema dyan. Pati tanghalian, pati hapunan, pag inaabot ka dyan, libre yan. Wala kang aalalahanin. Yan ang aming kalooban sa kapwa. At sana, samahan ka ng Panginoon, kapatid na Luisa. Opo, salamat sa Diyos po. Salamat po at salamat sa Diyos. Sa Kuala Lumpur, Malaysia po tayo, kapatid Richard Rivera. Go ahead po, tuloy kayo dyan. Salamat po sa Diyos, kapatid na Eli at kapatid na Daniel. Naririto po ang isa sa ating bisita, si Sis Novi Pasa. Siya po ay isang Katoliko at narito po ang kanyang katanungan. Ito po ang aking tanong. Parehas po ba ang kapangyarihan ng Panginoong Hesukristo at Diyos Ama? Saan po sila magkaparehas at saan naman po sila magkaiba? Paki-explain na lang po dahil nais ko pong maliwanagan sa bagay na ito. Salamat, kapatid na Novi, ano? Una-una, alam ko kaya mo tinatanong kasi sabi Katoliko ka. Ang aral kasi ng Katoliko, magkapareho lang daw yung ama't anak. Walang pagkakaungusan. Yun ang tinatawag nilang doctrine of Trinity. Yung Trinidad. Basahin nga natin, kapatid na Daniel. Ito po sa kanilang lathala, ang pananampalataya ng ating mga ninuno na isinulat ni James Cardinal Gibbons. Nasa pahina 8 po ito, ang pinagpalang Trinidad. Iniaaral ng Iglesia Katolika na may isang Diyos lamang. Sa isang Diyos na ito'y may tatlong iba't ibang persona, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo, na tunay na pantay-pantay at walang pagkakaungusan. Ewan ko kung ikaw ay Tagalog, kapatid na Novi. Pero yung salitang walang pagkakaungusan, malalim na Tagalog yun eh. Ang kahulugan ng hindi nagkakaungusan, ibig sabihin, perfectly sila na pantay-pantay.
Pantay-pantay sila perfectly. Yun ang basahin natin sa English version niyang The Faith of Our Fathers, Brother Daniel. Opo, ito po ang sabi. In this one God, there are three distinct persons, the Father, the Son, and the Holy Ghost, who are perfectly equal to each other. Ayan, sabi nila, they are perfectly equal to each other, the Father, the Son, and the Holy Ghost. Yan ang doktrina ng Katoliko. Pero mali yan sa Biblia, kapatid na Nobi. Huwag kang magagalit, Katoliko ka. Mali sa Biblia ang doktrina ng Katoliko na pantay-pantay lang daw yung Ama, Anak at Espiritu Santo. Meron silang pagkakapareho. Pero hindi sila pantay-pantay na perfectly equal. Bakit? Ang sabi ng Panginoong Jesus sa 14:28 ng Juan, Narinig ninyo kung paanong sinabi ko sa inyo, papanaw ako at paririto ako sa inyo. Kung ako'y inyong iniibig, kayo'y mga gagalak dahil sa ako'y pasasa Ama, sapagkat ang Ama ay lalong dakila kaysa akin. ang liwanag ano? Pasasa Ama ako. Kasi ang Ama lalong dakila kaysa akin. Sa English, Ye have heard how I said unto you, I go away, and come again unto you. If ye loved me, ye would rejoice, because I said, I go unto the Father, for my Father is greater than I. Father is greater than I. Nangangapalang ako, kapatid, ano, sa Cebuano. Ang sabi diyan, kay ang akong amahan, labaw pa kanako. Mas powerful yung ama doon sa anak. Kasi siya naman talaga ang pangunahin sa lahat. Mas mataas siya kay Kristo na kanyang anak. Basahin natin ang unang Korinto 11:3. Pakinggan mo, kapatid. Datapot ibig ko na inyong maalaman na ang Pangulo ng bawat lalaki ay si Kristo, at ang Pangulo ng babae ay ang lalaki, at ang Pangulo ni Kristo ay ang Diyos. Tama, mag-umpisa tayo. Ang babae, ang pangulo ng babae, lalaki. Kaya higher in authority ang lalaki kaysa sa babae. Ang pangulo naman ng lalaki ay si Kristo. At ang pangulo naman ni Kristo ay ang Diyos. So tama ang sabi ni Kristo na ako'y pasasa Ama sapagkat ang Ama ay lalong dakila kaysa akin. Ngayon, sa tanong mo, kapatid, saan sila magkaparehas? Magkaparehas sila, pare-pareho silang espiritu. Yung Diyos Ama, espiritu yon. Siya ang nanganak doon sa anak. Yung tinatawag na anak ng Diyos ay ipinanganak siya ng Diyos na espiritu. Ang Ama mismo ang nanganak sa kanya. Yan nga tumutol yung sagwagwa sa akin eh. Ano mo ikasinabing nanganak ang Ama? Lalaki yun. Sabi ko, ikaw pala ka ako eh. Ang alam mo lang nanganganak, babae eh. Ako meron akong alam nanganganak, lalaki eh. Kagaya halimbawa noong seahorse. Yung seahorse, ang lalaki ang nanganganak. Ang lalaki nagbubuntis. At pagka nanganak, ang dami. Pinakita pa nga yan sa ano eh. Kaya no, nanganganak yung lalaking seahorse. Ang ipapanganak niya, mga seahorse din, no? Ayan, male seahorse. Nanganganak siya. Alam mo, kapatid na Nobi, ang Diyos Ama nanganak at ang ipinanganak niya ay ang kanyang anak ng nasa kalagayang espiritu. Yung ipinanganak ni Maria, yun yung katawang tao, yung laman, yung katawan na tao ng Panginoon Kristo. Pero ang ipinanganak ng Ama ay espiritu rin, kasi espiritu yung nanganak na Ama. Basahin natin sa 4:24 ng 1. Ang Diyos ay espiritu, at ang mga sa Kanya ay nagsisisamba ay kinakailangang magsisamba sa espiritu at sa katotohanan. Ayun, ang Diyos na Ama ay espiritu yan. Ayun, kung siya espiritu, nanganak siya. Basahin natin
ang awit 2:7. Aking sasaysayin ang tungkol sa pasya. Sinabi ng Panginoon sa akin, ikaw ay aking anak. Sa araw na ito ay ipinanganak kita. Ang sabi ng Diyos sa Panginoong Hesus, sabi ng Panginoong Hesus, aking sasaysayin ang tungkol sa pasya. Sinabi ng Panginoon sa akin, ikaw ay aking anak. Sa araw na ito, ipinanganak kita. Ang Diyos talaga ang nanganak sa kanya, yung Ama. Kung yung Diyos na nanganak Espiritu, siyempre ang ipinanganak nun, Espiritu rin. Basahin natin sa Juan 3:6. Ang ipinanganak ng laman ay laman nga, at ang ipinanganak ng Espiritu ay Espiritu nga. Ayan. Pag ang nanganak laman, laman nga. Kaya si Maria, laman siya, tao siya. Ang ipinanganak niya, tao yung katawan. Pero, ang ipinanganak ng Espiritu, Espiritu rin yun. Yung Ama, Espiritu, nanganak. Hindi nila itinuturo na yung Ama mismo nanganak. Bakit nanganak? Kasi nung umpisa, nasa sinapupunan niya ang kanyang anak. Basahin natin ang 1:18 ng Juan. Walang taong nakakita kailanman sa Diyos. Ang bugtong na anak na nasa sinapupunan ng Ama, siya ang nagpakilala sa Kanya. Ang bugtong na anak na nasa sinapupunan ng Ama. Nung umpisa, yung anak, nasa bahagi ng Ama yun eh. Espiritu yung Ama, yung kanyang anak, nasa kanyang sinapupunan. Espiritu rin yun. Para lang maintindihan natin, si Eva, bahagi ni Adan. Kinuha ng Diyos yung isang tadyang ginawang babae. Kaya si Eva galing kay Adan. Parang yung anak ng Diyos na si Kristo, ang Diyos ay Espiritu, nanganak siya. Ang ipinanganak niya, yung kanyang nasa sinapupunan, na ang tawag sa Biblia, mga kapatid, mga kababayan nakikinig, huwag niyong kakalimutan at huwag kayong paluloko sa mga ministro na nagsasabi na si Kristo raw ay tao. Mali po yun. Bakit? Si Kristo po kasi sa katutubo nasa sinapupunan ng Ama, in the bosom of the Father. Ngayon, yung nasa kanyang sinapupunan na kanyang anak, ipinanganak niya. Sa araw na ito, sabi ng Ama, ipinanganak kita. Sino nanganak? Yung Ama. Ang katunayan, yung Ama ang nanganak, 1:6, 1:5 hanggang 6 ng Hebreo, kapatid na Daniel. Sapagkat kanino nga sa mga anghel sinabi niya kailanman, ikaw ay aking anak, ikaw ay aking ipinanganak ngayon. At muli, ako'y magiging kanyang Ama, at siya'y magiging aking anak. Hindi sinabi ng Diyos kahit kaninong anghel na ikaw ay aking anak. Ang pinagsabihan niya lang yung kanyang talagang bugtong na anak. Ikaw ay aking anak, ikaw ay aking ipinanganak ngayon. At muli, ako'y magiging kanyang Ama, siya'y magiging aking anak. Kaya katunayan, ang Ama ang nanganak sa kanya. Kaya kung titignan natin, mga kababayan, mag-ingat kayo, huwag kayong madaya. Kahit dalhin ninyo sa orihinal na lingwahe ng Biblia, sa Griego, ang nakalagay sa Griego, eto, hindi lang ako marunong ng Gregong bumigkas eh. Pero mababasa nyo sa ating screen. Theon odis, yoraken pupote, monogenes theos, o on eston kol punto patros ikenos exigesato. Ang sabi, monogenes theos, bugtong na Diyos, bigatin God. At mayroong English Bible na nag-translate ng tama. Basahin natin ang New American Standard Bible, kapatid na Daniel. No one has seen God at any time. The only begotten God, who is in the bosom of the Father, He has explained Him. Yan ang pinakatamang translation diyan sa 1:18 of John. Sa iba